kasaysayan, kababalaghan, politika, current events, at iba pa. Huwag magpahuli, ating alamin. Tuklasin Dito sa Historiador Filipino. Sinasaalang-alang umano ni Pangulong Donald Trump ang posible na magpadala ng mga espesyal na tropa ng Estados Unidos sa lupa ng Iran upang makuha ang impaka ng enriched uranium ng bansa at maiwasan ang pagbuo o paggamit ng sandatang nuklear. Ayon sa mga ulat, tinitimbang ng White House ang mapanganib na opsyong militar dahil sa lumalaking pangamba na maaaring nailipat na ang naturang material mula sa pasilidad ng imbakan at mapunta sa kamay ng mga taong maaaring gumamit nito ng masama kung saan ay hindi na ito mababantayan. Tatlong opisyal na diplomatiko na may kaalaman sa usapin ang nagbigay ng impormasyon tungkol sa mga talakayan sa loob ng administrasyon. Nagsalita sila sa kondisyon na hindi ibubunyag ang kanilang pagkakakilanlan dahil sa sensitibong katangian ng usapan. Lumakas ang pangangailangan na resolbahin ang isyu dahil sa lumalaking kakulangan ng malinaw na impormasyon mula sa intelligence ng Estados Unidos at Israel. Noong Hunyo ng nakarang taon ay tinarget ng dalawang bansa ang mahahalagang pasilidad nuclear ng Iran sa loob ng 12 araw na labanan. Ngunit halos 9 na buwan na ang lumipas mula ng huling makumpirma ng mga international inspector ang lokasyon ng pinakasensitibong impaka ng uranium ng Iran. Dahil dito ay naging seryosong operational na usapin ang kawalan ng katiyakan kung nasaan ang mga material. Ayon kay Trump, sa isang briefing sakay ng Air Force One noong Sabado ng gabi, hindi pa raw nila nakukuha pero maaaring gawin nila iyon sa inaharap. Hindi pa nila ito tinutugis sa ngayon. Isa sa pangunahing layunin ng mga pag-atake noong nakaraang taon ay pigilan ng Iran sa pagbuo ng sandatang nuklear. Gayunpaman, ang naturang mga pag-atake ay nagdulot din ng komplikasyon sa pagsubaybay sa mataas na antas ng enriched uranium. Isang problemang kinakaharap ngayon ng mga tagaplano ng militar. Sa publiko ay pinapakita ng mga opisyal ng Estados Unidos na kumpiyansa silang alam nila kung nasaan nakaimbak ang material. Ngunit ayon sa opisyal na may kaalaman sa mga talakayan, ay mas mababa ang antas ng katiyakang ito sa pribadong pag-uusap. Bago ang digmaan, ay napansin ng mga inspektor mula sa International Atomic Energy Agency or IAEA ang tuloy-tuloy na aktibidad malapit sa mga underground tunnel na hinukay sa gilid ng burol sa labas ng Isfahan, ang lugar kung saan huling naitala ang uranium. Ayon sa mga diplomat na pamilyar sa pagsusuri ng ahensya, ang naturang aktibidad ay nagpapataas ng posibilidad na nalipat na ang bahagi ng imbaka ng uranium sa ibang lokasyon. Tinatayang may humigit kumulang 441 kilo ng mataas na antas ng enriched uranium sa naturang pasilidad, sapat upang makagawa ng halos 12 ng nuclear warheads. Kung lalo pang papayamanin ng material, ang pagtataya ng mga opisyal ng Estados Unidos ay nasa 11 warheads. Bukod dito, ay may hawak pang higit 8,000 kilo ng uranium ang Iran na may mas mababang antas ng enrichment na maaari pang patasin kung may babalik ang kapasidad sa enrichment. Aktibong hinaharap ngayon ng mga opisyal ng Estados Unidos at Israel ang naturang impakan at naghahanda ng mga contingency plan. Kasama rito ang posibilidad ng pagpapadala ng mga espesyal na tropa kung makumpirma ang eksaktong lokasyon ng uranium. Ayon sa isang opisyal na may kaalaman sa usapan, noong March 3 ay sinabi ng isang mataas na opisyal ng administrasyon ni Trump na may dalawang posibleng paraan ng Washington upang i-neutralize ang uranium. Una, kung makukontrol ng puwersa ng US ang lugar, maaaring magpadala ng mga espesyalista upang pahinain ang material sa mismong lokasyon at ligtas itong itapon. Ikalawa, maaari rin itong alisin sa Iran at iproseso sa ibang lugar. Nauna nang iniulat na pinag-iisipan ng isang espesyal na operasyon upang agawin ang imbakan, habang may mga report naman na sinusuri ng Estados Unidos at Israel ang posibleng ground missions upang masiguro ang seguridad nito. Hindi tahasang kinumpirma ni Trump ang pagpapadala ng tropa, ngunit hindi rin niya ito tuluyang isinantabi. Ayon sa kanya, ayaw niyang talakayin ang paggamit ng ground forces at gagamitin lamang ito
kung may napakahalagang dahilan at kung ang Iran ay lubos nang napahina upang hindi na makalaban sa lupa. Hindi na bago sa militar ng US ang ganitong uri ng plano. Ilang dekada na ang nakalipas matapos ang hostage crisis sa Embahada ng Amerika sa Iran. Gumawa ang mga tagaplano ng planong tinawag na Project Honey Badger. Layunin nitong maglipad ng humigit kumulang 2,400 espesyal na tropa sakay ng mahigit 100 sasakyang panghimpapawid papasok sa Iran. Kasama sa plano ang pagpapadala ng mabibigat na kagamitan sa paghuhukay tulad ng bulldozer sakaling kakailanganing hukayin ang nakabaong material nuclear. Gayunpaman ay kailangan munang matukoy ang eksaktong lokasyon ng uranium. Posible ring ikalat at itago ito sa iba't ibang lugar na maaaring magpahirap sa paghahanap nito sa mahabang panahon. Kahit bago pa nangyari ang pinakabagong labanan ay pinahiwatig na ng Tehran na handa itong gumawa ng matitinding hakbang upang protektahan ang naturang material. Ayon kay Riza Najafi, kinatawan ng Iran sa IAEA, hindi dapat asahan ng ahensya na ipapatupad ang karaniwang safeguard sa gitna ng ganitong kalagayan ng digmaan. Nauna nang nagpahiwatig ang Iran na maaari nitong bawasan o ilabas sa bansa ang mataas na antas ng enriched uranium bilang bahagi ng mas malawak na kasunduang diplomatiko. Ngunit nahinto ang prosesong iyon nang sumiklab ang pinakabagong labanan, ang pagkatodas ng Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Sa mga unang oras ng digmaan ay nagbukas ng proseso ng pagpapalit ng liderato na maaaring magbago sa posisyon ng Tehran tungkol sa mga sandatahang nuklear. Si Khamenei ay naglabas noon ng relihiyosong kautusan na tumututol sa pagbuo ng nuclear weapons. Ngunit maaaring baguhin ito ng kanyang magiging kahalili. Samantala, sinabi ng Iran kasama ang China at Russia na posible pa rin ang isang matatag at pangmatagalang diplomatikong solusyon ayon sa mga pahayag sa IAEA. Ngunit ayon sa kamakailang komento ni Trump, handa ang administrasyon na gamitin ang puwersang militar kung kinakailangan upang makamit ang mga layuning ito. Habang tumatagal ang sigalot ay patuloy ding tumataas ang bilang ng mga nasasawi. Inaanunsyo ng United States Central Command noong linggo na isang sundalong Amerikano ang natodas dahil sa mga sugat na natamo sa mga unang araw ng labanan na nagdala sa kabuwang bilang ng mga natodas na sundalo ng US na umabot na sa 7. Kung gusto nyo ng mga ganitong klaseng videos, panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod dito sa Historiador Filipino.